Exodo 28. Ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abiho, Eleazar at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ipagpagawa mo ang kapatid mong si Aaron ng maganda at marangal na kasuotang nararapat sa kanyang banal na gawain. Ang mga kasuotang ito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kahusayan sa paggawa nito. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang pari. Ito ang kasuotang ipapagawa mo: pectoral, ephod, abito, mahabang panloob na kasuotan, turbante at pamigkis. Ipagpagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Ang mga kasuotang ipapagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang asul, murado at pula at pinong sinulid na lino. Ang ephod ay gagawin nilang yari sa ginto, lanang kulay sa asul, kulay ubi at kulay pula at hinabing telang lino at buburdahan ng maganda. Palagyan mo ito ng 2 tali sa balikat na siyang magdudugtong sa harap at likod. Kabitan ito ng pamigkis na yari din sa ginto, lanang asul, kulay ubi at pula at hinabing telang lino. Kumuha ka ng 2 batong kornalina at ipaukit mo roon ang pangalan ng 12 anak ni Israel, 6 sa bawat bato ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan. Ipagawa mo ito sa mahusay na platero at ipakabit mo ito sa lalagyang ginto. Ikakabit ito sa tali sa balikat ng ephod bilang tagapagpaalala sa 12 anak na lalaki ni Israel. Sa ganitong paraan, dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang mga pangalan ng 12 lipin ni Israel upang sila ay maalaala ni Yahweh. Magpapagawa ka rin ng 2 pang patungang ginto at 2 nilubid na ginto na ikakabit mo sa 2 patungan. Gumawa ka rin ng pectoral na gagamitin ng pinakapunong pari sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Buburdahan ito ng maganda tulad ng sa ephod at gagamitin dito'y ginto, lanang kulay asul, kulay ubi at pula at telang lino. Gawin mo itong parisukat at magkataklob. 0.2 metro ang haba at ganoon din ang lapad. Lagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Sa unang hilera ay ruby, topaz at karbungko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. At sa ika-4 na hilera ay berilo, cornalina at jasper. Ang mga ito ay ikakabit sa patungang ginto. 12 lahat ng ang batong gagamitin upang kumatawan sa 12 anak ni Israel tulad ng isang pantatak. Sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Gumawa ka ng 2 maliliit na lubid na ginto at ikabit mo sa pectoral. Kabitan mo ito ng 2 argolyang ginto sa mga sulok sa itaas at dito itatali ang 2 lubid na ginto. Ang kabilang dulo ng mga ito ay ikakabit naman sa 2 patungang ginto na nasa tali sa balikat ng ephod sa gawing harapan. Kabitan mo rin ng tig-isang argolyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba sa bandang loob malapit sa ephod. Gumawa ka ng 2 pang argolyang ginto. Ikabit mo ito sa tali sa balikat ng ephod sa harapan sa tabi ng dugtungan sa gawing itaas ng pamigkis. Ang argolya ng pectoral at ang argolya ng ephod ay pagkakabitin ng lubid na asul para huwag magkahiwalay. Kaya pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ang pectoral, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang pangalan ng mga lipi ng Israel upang sila ay maalala ni Yahweh. Ilalagay naman sa pectoral ang Urim at Tumim upang ito'y nasa tapat din ng puso ni Aaron pagharap niya kay Yahweh. Tuwing siya ay haharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel. Gumawa rin kayo ng damit na ilalagay sa ilalim ng ephod. Ito yari sa telang kulay asul. Lalagyan ito ng butas sa suotan ng ulo at lalagyan ng tupi ang paligid ng butas tulad ng karaniwang baro upang hindi matastas. Gagawa ka ng palawit na parang bunga ng punong granada na yari sa lanang kulay asul, kulay ubi at kulay pula at ikakabit mo sa laylayan.
Pagkatapos lagyan mo ng kampanilyang ginto ang pagitan ng mga palawit. Ang magiging ayos nito ay isang hanay na magkasalit na kampanilya at palawit sa buong laylayan. Ito'y isusuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkulin bilang pari upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing siya ay papasok at lalabas sa dakong banal ni Yahweh, sa gayon hindi siya mamamatay. Gumawa ka rin ng isang palamuting ginto na may nakaukit na ginto, inalaan kay Yahweh. Itali mo ito ng asul na lubid sa turbante. Sa tapat ng noo ni Aaron, siya ang magdadala ng anumang pagkukulang ng mga Israelita sa kanilang paghandog kay Yahweh. Sa gayoy magiging kalugod-lugod sa kanya ang kanilang mga handog. Ipagpagawa mo si Aaron ng mahabang panloob na kasuotan at turbanteng yari sa telang lino at pamigkis na buburdahan ng maganda. Ang mga anak naman ni Aaron ay ipagpapagawa mo ng mahabang panloob na kasuotan, pamigkis at karaniwang turbante upang sila ay maging kagalang-galang at maayos tingnan. Ipasuot mo ito sa kapatid mong si Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Buhusan mo sila ng langis, italaga at ilaan sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Ipagpapagawa mo rin sila ng linong salawal na hanggang hita para hindi makita ang kanilang kahubaran. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ay magsusuot nito pagpunta sa toldang tipanan o paglapit sa altar sa dakong banal para hindi magkasala at nang hindi sila mamatay. Mananatili itong tuntunin para kay Aaron at sa kanyang mga salinlahi.